Yan, palakpakan ulit natin ang Panginoon ng ating buhay. Yan, akala ko ayaw bumukas. Yan. Uy, ang ganda. Alam mo, napakabuti talaga ng Diyos sa akin. Alam mo, kumikilos talaga ang Panginoon. Yung kanta is about victory, no? Victor's crown. You wear the victor's crown. Yung topic natin yung victory and defeat, eh. And sabi ko, 4 days ago, sabi ko, I will not speak to the worship leader. Hahayaan kong Panginoon ng kumilos. Alam kong mag-a-align siya, and it aligned. Palakpakan natin ng Panginoon. Dana, minessage ba kita? Nasa si Dana? Minessage ko ba si Dana? Hindi. Pero ang galing, di ba? And it was in my mind 4 days ago. Ang galing ng Panginoon. Kinakalibutan nga ako kanina nung kinakanta eh. You wear the victor's crown. Tapos ang topic natin yun, victory and defeat. Nakakatuwa, di ba? So, hindi na kasi ako makatras. Brother Gary should be the speaker today. Should have been the speaker today. Pero, siguro mga, nung nasa ano pa lang kami, nasa Athens kami, minessage ako ni May na hindi makakapunta si Brother Gary. So, sabi ko, ready naman ako lagi ako may nakaprepare na ano. So, Dana, minessage ba kita tungkol sa kanta? Hindi, di ba? Oh, pero ang topic mo is, that's about victory. You wear the victor's crown. Ang topic natin yung victory and defeat. Galing, di ba? Wow. And nasa Athens nga kami. So, minessage ako ni ano. Nung sabi ko, pwede naman. Sige, palit kami ni Brother Gary. Tapos, pag uwi dito, nagkasakit ako. The moment we landed sa Pilipinas, I feel hindi na maganda pakiramdam ko. So, siguro dahil jet lag, no? And bukod sa jet lag, yung tawag dito, pagod na rin. So, pinagod namin sarili namin sa totoo lang, sa Europe travel namin. Pero iba naman, 11 country. Iba nga pinupunta, siguro pag pupunta ng Europe, isang araw lang, isang country lang yun, o dalawang country. Pero kami ginawa namin 11 countries in 24 days. Grabe, no? So, grabe yung ginawa namin ni Herbie doon. Talagang, sabi ko nga, pag tinatanong kami, magpapagod lang kayo doon. Sabi ko, ang goal naman talaga namin is to magpakapagod. Kasi nga counting countries lang kami, hindi kami talagang yung pupunta doon to have a vacation and everything. We want to see Europe as, kumbaga, there are around 41 countries in Europe. So, 11 na ipuntahan namin. Ilan na lang? 30 na lang, no? Pupuntahan namin lahat yon, bukod lang sa Ukraine kasi may gera doon, no? So, it was alam mo, worth the time kasi napakaganda talaga ng Europe. Hindi lahat nakakapunta doon, no? So, we fell in love with Vienna. Vienna was so beautiful, talaga sobrang ganda ng Vienna. That's a number 1 out of 11 countries. And then second is Paris, no? Paris, France, napakaganda, grabe. Kung yung sinasabi nila, marumi sa Paris, maraming pickpocket sa Paris, maraming scammers. When you go to Paris, talagang iba yung pakiramdam. Talagang, kumbaga, dream come true mo. Pag dream come true mo talaga, yun talagang pinangarap mo. Yung bata ka pa lang, nakikita mo na sa yung Eiffel Tower, nakikita mo na sa mga pictures, sa mga pelikula. And then, all of a sudden, andyan na sa likod mo. Di ba? Literally, naiyak ako noon. When we were praying, sabi ko, Lord, talagang grabe. Kahit anong sabihin nilang kahit hindi kami magsawa ni Herbie kasi yung aming tinitirhan noon, na Airbnb, na sobrang mahal yung Airbnb, no? So, sobrang mahal, it's like 10,000 a night. Pero kasi lang talaga yung pang bachelor's pad. Imagine, no? Na hindi ka luggage. Sobrang mahal doon. Pero ang panlaban kasi ng na yon is yung makikita mo talaga yung Eiffel Tower from the balcony. So yun yung picture na nakita nyo. So yung picture, yun lang yung picture na maganda pag tiningnan yung namin. Sobrang hassle, dami naming hassle noon, no. So during our travel marami nang katulad ng ang connecting flight namin is Turkish Airlines via Istanbul. Pero nagkaroon ng snowstorm sa Istanbul, so hindi makapag-land yung mga eroplano. So, we had to cancel our flights to Madrid.
So walang ibang ano, pa Barcelona lang talaga. So dapat ang entry city namin is Madrid. Pero napunta kami sa Barcelona. Pero sabi ko nga sa Panginoon, Lord, pag itong biyahe na to hindi pa rin natuloy, uuwi na kami. Baka hindi mo niloloob may mangyayari sa amin eh. Pero natuloy naman. Kasi iniyak ko sa Panginoon. Sabi ko, ano ba natuloy? Hindi pa kami nakakatungtong, may problema na. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, paranas mo naman sa amin yung Europe. Andito na kami, nakagastos na ako, naibuko na lahat eh. Paranas mo na sa amin tong Europe. And it was so worthwhile. Hindi na kami nagkaroon ng maraming aberya. No? So, hanggang abot kami Romania, Athens, lahat. Sobrang ganda ng, yung mga the architecture, talagang halos, nanawa kami ni Herbie. Sabi niya, nung nasa pang ilang ano na kami, pang 9 na country, Budapest na kami, para nakakita kami ng ano, ganyan din pala. Pare-parehas lang ang itsura ng mga architecture ng building, yung mga statue, talagang sobrang gaganda. Parang, sabi ko nga, it was, parang pinag-isipan ng gusto yung city nila, yung bansa nila, no? Hindi ko naman sinasabing hindi pinag-isipan yung bansa natin, pero sobra doon, no? Parang aligned lang lahat, lalo sa Vienna, no? Vienna and Hungary, Budapest, the train, honesty system na sa train. Wala nag-scanner, walang dadaan kang turnstile na i-scan mo pa yung, walang galon. Magbayad ka, hindi sa iyan. So, honesty system, no? So, pero, pag hindi ka naman may nag-check sa, pero pag, hindi kami na-check ever since eh. Pag nahuli ka, times 50 naman yung pamasahe mo. So, sabi ko, grabe dito sa Vienna. So, if ever God will give you the chance to go to Europe, don't miss Vienna. Napakaganda. And then, Paris, and then nag-Switzerland kami. Switzerland was so nice. No, yung mga nakikita nyo talaga sa mga ano, nakita talaga namin yun. And, sobrang mahal, no? Sobrang mahal. Talagang, yung isang Coke, parang sa pera natin, 300 pesos. Yung maliit na nasa lata, 300 pesos siya. Ang budget namin sa isang araw ni Herbie para kumain lang, nasa 5,000 pesos a day. Sa isang tao lang. Sa isang tao lang po yun. 5,000 pesos a day. Is 2 beses ka lang kakain sa isang araw. 5,000 pesos a day. Ganun talaga kamahal doon. So, kaya hindi kami masyado, yun ang pinakamatagal namin, pero, kumbaga, nakatipid kami sa train. So, binigyan ako ng wisdom ni Lord kung anong mga gagawin. So, pwede kayo magpaturo sa amin kung paano lilibutin ng ano. So, parang sabi ko nga, kung babalik tayo doon, parang wala na eh. Hindi tayo kakaba-kaba kasi napag-practicean na namin, no? So, we experienced the goodness of God doon sa Europe talaga. Grabe. Kasi nakita mo talaga, no? And then, yung mga tao on a Sundays, they really save the time para sa Panginoon. Lahat sarado. Pharmacy, grocery. Ang bukas lang restaurants. Kasi it's family day. No? Tapos ang mga tao, nasa simbahan talaga. So predominantly, Europe is Christian continent eh. So kung kahit saan kayo lumipot yan, Christian talaga siya. Makikita nyo si Jesus Christ, yung mga cross, gano'n. So, sa Europe, hindi naman, talaga, predominantly, Christian country talaga ang continent. So, makikita nyo, pahinga talaga mga tao, and then nasa church. Sana ganun din tayo, sabi ko, sana ganun din tayo doon sa Pilipinas, no? Walang babiyahing meron mga sasakyan, no? Kasi public transportation, pero yung mga, alam mo, pupunta lang sa simbahan, magsisimba, no? Yun. Halos lahat ng countries na napuntahan namin ganun. Sarado tuwing linggo. No? Ito namang sabi nga, hindi, Brother Lawrence, kasi kaya mo nararanasan niya mag-Europe, kasi may pera kayo, kayang-kaya mo, sabi ko. Hindi nyo lang alam how long I have prayed for this. This is 1 decade or more of praying to God na sana makapag-Europe kami. Lord, alam ko, dadalin mo ako sa country na yan. Hindi mo kami bibiguin, dadalin mo kami sa continent na yan. And then, sabi ko, may mga kaibigan ko nagpo-post, never hindi ko mapupunta. Hindi ako nag-doubt eh, sa Panginoon na hindi ako makakapunta doon eh. Na hindi ko makikita yung Eiffel Tower. Nakada makikita ko, mga ako eh. Pero simpleng, baka lang naman na nakatayong gano'n eh.
No, pag-iting nyo, parang wala, there's nothing special about this, ano. Pero talagang, that tower is towering over Paris. Kahit saan ka pumunta, paikot-ikot ka, nandun makikita mo siya eh. You cannot miss the Eiffel Tower. No? So, please bear with me. Hihingal-hingal pa ako kasi 70% lang ako ngayon, pero sabi ko, bahala ng Panginoon. No choice na, wala si Maylin eh. Wala si Maylin, pwede ko sabihin, Maylin, ikaw magturo bukas hindi ko talaga kaya. Pero, bahala na si Lord ngayon. So, yun nga, palakpakan natin ng Panginoon kasi not for what we have achieved and not for what we have experienced, but for the goodness alone ng Panginoon na nakita natin, kikilos at kikilos. Basta, kaya nga pray without ceasing eh. Alam nyo, huwag kang tumigil sa pagdarasal. No? Kaya maaaring, huwag kang magtanong kay Lord, ganito na lang ba kami palagi? Huwag ganun. Pray without ceasing. No? Ito na lang ba lagi ang income ko? Ito na lang ba lagi ang ano? Pray without ceasing. Para walang tigil na pagdarasal yan. No? And when you pray without ceasing, that's faith. That's a manifestation of how you have entrusted your faith sa Panginoon. Amen? Ang topic natin ngayon is victory and defeat. So, victory, pagkapanalo, defeat, pagkatalo. So when was the last time you experienced defeat in life? No? Kailan ka huling natalo sa buhay, mga kapatid? Kailan ba yan? Ano ba yung matuturing natin? Ano ba yung matuturing natin mga defeats sa buhay natin? Defeats in life can be subjective and vary from person to person. Ano ba dyan? Depending on individual experiences. Nagbabago yan sa kada tao, perspectives and values. Here are some common examples of what may be considered defeats in life. Unang-una, personal defeats. Ano ba yung mga personal defeats? Personal na pagkatalo. Failure in relationships. Divorce. Breakup. Loss of a loved one. Pagkamatay ng minamahal sa buhay. Mga breakup, mga pagdi-divorce. Health issues. Yan. Personal defeats in life. Chronic illness. Nagkaroon ka ng sakit na malala. Disability. Or a life-altering diagnosis sa health mo. Mental health struggles. Depression, anxiety, marami yung kilalang ganyan. Or other mental health challenges, no? Araw-araw na lang, pinopost yung kanilang mental health struggles sa Facebook. Meron ang kilala niyan. Addiction, struggling with substance abuse or other addictive behaviors. Those are some samples of personal defeats. Professional defeats naman, ano ba yon? Job loss. Na-lay off ka, natanggal ka sa trabaho, or forced into retirement. May mga ganon. Friend in Facebook na forced into retirement. Kaya redundancy daw. Ano pa mga first professional defeats? Business failure, pagka-bankrupt ng iyong negosyo, pagsasara, or significant financial losses. Career stagnation, yung feeling mo stuck ka na lang sa career mo, na-undervalue yung husay mo sa yung career mo. And then rejection. You face repeated rejection sa mga ina-applyan mong trabaho. Yun din yun. Or proposals, mga negosyo, programs. Those are professional defeats. Financial defeats. No? Bankruptcy, filing for bankruptcy or experiencing significant financial losses sa buhay. No? Pagkaubos ng mga iyong ipon. Debt. Yung DEBT. Utang. Struggling with overwhelming debt or financial obligations. Lubog na lubog ka na sa utang. Financial insecurity, living paycheck to paycheck, meaning hindi pa bumadating sa iyong paycheck mo, may pinaglalaanan ka na. Ayun, facing financial uncertainty. Loss of investments, experiencing significant financial losses due to investments sa kung ano-anong mga investment na napapasukan ninyo. Ano pa yon? Educational defeats. Academic failure sa mga nag-aaral pa rito. Nag-fail ka sa course mo. Being dismissed from a program. Or struggling with academic performance. No? Nahirap kang ipasa yung iyong kursong nasalihan. Drop out. Leaving school or university without completing a degree. Drop out ka. Rejection from desired programs. Na-reject ka sa mga desired college, university, or mga gustong mong pasukang university, hindi ka mapasok sa UST, UP, ganyan.
Ano pa yung huling emotional and psychological defeats. Loss of identity. Yung feeling mo na wala ka sa sarili mo, uncertain about one's purpose or identity. Parang hindi mo alam kung anong purpose mo sa buhay. Ang natutulala na lang. Oh. And then trauma, experience emotional or psychological trauma due to past events, namatayan ka, na-disgrasya ka, na-trauma ka. Low self-esteem, struggling with negative self-image or self-doubt. Parang wala kang pakiramdam mo sa sarili mo, wala kang pwedeng patunayan, wala kang kayang wala kang kayang ibuga. Ganun. Self-doubt and feeling stuck, feeling trapped or stagnant in life without a clear direction or purpose. So, alin dito? Sa kasalukuyan ay nararanasan nyo, mga kapatid, ng mga pagkatalong ito. No? Alin dito? So, ang topic natin ngayon ay nasa Joshua 7:1 to 13. So, if you're familiar with this, the Battle of Ai, battle with the people of Ai. So, let us read. Medyo mahaba-haba. But the Israelites were unfaithful in regard to the devoted things. Achan, son of Carmi, the son of Simri, the son of Serah, of the tribe of Judah, took some of them. So the Lord's anger burned against Israel. Now Joshua sent men from Jericho to Ai, which is near Beth-aven, to the east of Bethel, and told them, "Go up and spy out the region." So the men went up and spied out to Ai. When they returned to Joshua, they said, "Not all the army will have to go up against Ai. Send 2,000 or 3,000 men to take it, and do not weary the whole army, for only a few people live there." So about 3,000 went up, but they were routed by the men of Ai, inikutan sila, who killed about 36 of them. They chased the Israelites from the city gate as far as the stone quarries and stuck them down on the slopes. As this, the hearts of the people melted in fear and became like water. So, naduwag yung mga kasamahan ni Joshua. Then Joshua tore his clothes and fell face down to the ground before the ark of the Lord, remaining there till evening. The elders of Israel did the same and sprinkled dust on their heads. And Joshua said, "Alas, sovereign Lord, why did you ever bring these people across the Jordan to deliver us into the hands of the Amorites to destroy us?" No? If only we had been content to stay on the other side of Jordan. Pardon your servant, Lord. What can I say now? Now that Israel has been routed by his enemies, the Canaanites and other people of the country will hear about this, and they will surround us and wipe out our name from the earth. What then will you do for your own great name? And the Lord said to Joshua on verse 10, "Stand up! What are you doing down on your face? Israel has sinned. They have violated my covenant, which I commanded them to keep. They have taken some of the voted things. They have stolen. They have lied. They have put them in their own possessions. That is why the Israelites cannot stand against their enemies." Sabi ng Diyos, "They turn their backs and run because they have been made liable to destruction. I will not be with you anymore unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. Go, consecrate the people." Pakalinisin mo sila. "Tell them, consecrate yourselves in preparation for tomorrow. For this is what the Lord, the God of Israel, says. There are devoted things among you, Israel. You cannot stand against your enemies until you remove them." So let's pray. Heavenly Father, the God of Isaac, Jacob, and Abraham, and Moses, Lord, we pray for today. Thank you, Lord, for blessing us with so much. Thank you for this place. Thank you for the wisdom. Thank you for your message. Holy Spirit, be with us. Be the speaker this afternoon, Lord, and not me. Lord, continue to give us the message that we want to hear from you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So who's familiar with the story of the walls of Jericho? Sino bang mga nakabasa na dito ng mga storya ng walls of Jericho? So anong nangyari doon? Itong binasa kasi natin is from verse 7, no? Pero connected kasi yan sa verse 6. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nagbabasa kayo ng sinabi ni Pastor, di ba? Sa early in the morning devotion, pag nagbabasa kayo, huwag nyo basahin yung current lang. Basahin nyo yung whole chapter, the prior chapter, and the next chapter na binabasa nyo yung chapter. No? So, kung bibigyan natin ng background yun, mahaba-haba din kasi yung Joshua 6.
kung bibigyan ko kayo ng background doon, ewan ko nandyan. Kasi Joshua 7 yan eh. So sa Joshua 6, God instructs Joshua to conquer Jericho. So inutusan niya na i-conquer mo ng Jericho. So Joshua and the Israelites obey God's plan. So may plano ang Diyos eh. They march around Jericho's walls once daily for 6 days. Ano man araw nilang ginawa yun. On the 7th day, they march around 7 times. No? God told Joshua to keep away from the devoted things. Devoted things. No? Devoted things are the silver, iron, gold, and bronze items, and it should be brought in the treasury in the house of the Lord. So kung ano man na makukuha nila doon, wag nilang gagalawin, sabi ng Diyos. Wag niyong gagalawin at dalhin niyo yan sa treasury or sa kaban ng yaman ng kaban ng kayamanan ng simbahan. Doon niyo gagawin. Dadalhin yan. So priests blow the trumpets and the people shout. Jericho's walls collapse. 'Di ba? Yung naglalakad sila tapos nag-collapse yung walls of Jericho. And the people shout. And the Israelites captured the city. Kahit nag-collapse nga, na-capture nila yung city. Joshua spares Rahab's family but destroys everything. Si Rahab kasi yung spy. Nagpunta din si Rahab para mag-spy. He also curses anyone who tries to rebuild Jericho. Kaya hindi na na-rebuild ang Jericho. No? So, ayun kasi may nangyari doon. May kinuha sila, yung sa verse 1 naman ng 7, ay si Akan. Kaya wag niyong papalangalanan ng anak niyo na Akan. Dahil magnanakaw yun. No? Magnanakaw yun si Akan, the son of Carmi, son of Simri, son of Serah, of the tribe of Judah. Kinuha niya. Siyempre, siguro nasilaw, nung nakita, kinuha niya yung mga gold, iron, silver. So, galit na galit ang Diyos doon. So, what could we learn from this story of the conquering of region of Ai? Ano mo matututunan natin dito sa storya ng pag-conquer nila Joshua ng region of Ai? There are things to remember during our defeats in life, no? Na marirelate natin itong istorya na to. Unang-una, accept the fact that you have been defeated. No? Pag natalo ka sa laban, you have to accept the fact that you have been defeated. So, let us read, ano ba yun? 6 to 9. 6 to 9. Basahin natin yung 6 to 9. Then Joshua tore his clothes and fell face down to the ground before the ark of the Lord, remaining there till evening. So, gunaya din siya ng mga elders ng Israel. And sabi niya, so, bakit nyo ba kami dinala pa dito? Sa kabila ng Jordan? No? Para lang mamatay kami sa taga-Amorites na yan. If only we had been content to stay sa other side of Jordan. Nandun na lang sana kami, nakontento na kami dun eh. No? Sabi niya, pero patawarin niya, sabi niya, what can I say now? Na pinalibutan na kami, na maraming namatay sa amin. Pagka nalaman to ng ibang mga taga-tribo ng Canaanites, masusurround kami, ma-wipe out ang mga Israelites sa earth, no? Then what will you do for your own great name? So sabi niya, no? In life, we need to do a lot of acceptances. Unang-una, no? Inanggap naman ni Joshua na natalo sila. Tandaan nyo, hindi sa lahat ng Panginoon, lahat ng panahon, makakatikim tayo ng panalo sa buhay. If you're experiencing good life now, tandaan mo, lalo't lumalapit ka sa Panginoon, makaka-experience ka ng pagkatalo sa buhay. Joshua won 12 battles. In 13 battles ni Joshua, sa isa lang siya natalo. Napakahusay ni Joshua talaga, ng grupo ni Joshua. He won all the battles versus the Canaanites. No? Pero sa isa natalo siya. At hindi pa malaking tribo yun, Hindi, maliit lang talaga siya. Kaya nga sabi, di ba, mamaya, i-explain natin yun. If successful ka ngayon, darating ang time, patitikim ka lalo ng downfall. Lalo kung nakakalimot ka na sa Kanya at di ka na sumusunod sa utos niya. Ganun nangyari, di ba? Di ba? Hindi sila sumunod sa utos Kaya nagkaroon sila ng pagkatalo. No? In life, we do a lot of acceptances. No? Sa buhay natin, dapat tanggapin natin. Malakas ka ngayon. Lagi mo sinasabi, lahat ito, dahil marunong ako, magaling ako. Hindi. Yung kagalingan mo, tatanggalin ng Panginoon yan.
Pagka nawalan ka sa focus sa Kanya. Amen? Na lang talaga dalhin na ako sa Bukawi. Para pag na-ordain na ako doon, pwede na akong maging pastor, ipapadala na ako sa saan lupalop ng mundo. Para mag-mission ng JL, Jesus is Lord. Pero grabe si Satanas eh. Di ba? Pinaranas sa akin talaga ni Lord yung pagkatalo. At nahulog ako sa kasalanan. Grabe yun. Hindi ko ma-imagine, sabi ko, kung kailan mainit na mainit ako sa Panginoon, saka naman ako naging ganito. Nahulog ako sa kasalanan. Sabi ko nga sa inyo, paglabas ko alam niyo naman lahat, di ba? Yung naging kwento namin. Paglabas ko nung seminary, EJR ba yun? EJR. Paglabas ko doon, ang init ko eh. Gusto kong kalabanin si Satanas eh. Alam mo yung mainit na mainit ka, yung kahit sino makasalubong ko, sisyaran ko ng salita. Ganun ako kainit. Basta paglabas ko, may sisyaran ako, ganun. Tapos ang sinasabi ko pa sa sarili ko, yari sa akin yan, mga yan. Huwag lang ako may makakatabi. Evangelize sa akin yan. Evangelize sa mga abutin sa akin yan. Pero, grabe. Yung init ko, kung gaano ako kainit, isang ganun lang pala gagawin sa akin ng Panginoon. Parang isang malamig na tubig lang. Dadalhin niya ako sa kasalanan. So, tandaan nyo. Kasi at that time, matigas ang ulo ko eh. Alam niyo kung bakit? Nag-i-event kami. Siyempre, pag-event, Sabado-Linggo yan. Pinagpapalit ko yung oras ko sa simbahan sa pag-aayos ng catering and everything. Nawala ako sa sirkulasyon ng Diyos, sa community ng Diyos. Kaya yun ang nangyari sa akin. Nilukuban ako, tinalo ko ni Satanas, ay yun na nga, nakaranas ako ng pagkatalo sa buhay. So, but then, sabi ko sa sarili, I have to accept the fact na natalo ko ni Satanas eh. Kasi kung hindi ako gigising, wala. Malamang until now, hindi nyo ako makikita rito. Pero I accepted the fact na mahina ako. Tayong lahat, dapat ganun din. Pag may pagkakamali tayo sa buhay, pag may pagkukulang tayo, accept the fact. Nagtatrabaho ka, natanggal ka sa trabaho, dahil mahina ka, you have to, lagi kang late, you have to accept the fact na yun ang ikinatanggal mo, yung pagiging late mo. Nalugi ka sa negosyo, dahil pinabayaan mo, you have to accept the fact na nalugi yan dahil pinabayaan mo. One time, nalugi din kami, di ba? And it put a realization in me na napabayaan ko yung negosyo. Kaya hanggang ngayon, hindi ko na talaga pinapabayaan yung negosyo. Tinatabla ko pa yung mga barkada. Pero yung negosyong pinagkatiwala sa amin ng Diyos, hindi ko na pinabayaan. Amen. Ano pa matututunan natin dito sa kwento ng You have to accept the fact na na-defeat ka. Na natalo ka. Kasi kung sasabihin mo, hindi, malas lang ako. Walang ganun. Wala naman salita. Sino ba naniniwala dito sa salitang malas? Dalawa lang yan. Pagka nakakaranas ka ng trial sa buhay, mga hindi magandang pangyayari sa buhay, it's either tinuturuan lang tayo na pinapalo ka lang ni Lord or pinagpapala ka. Amen? Amen. Pagpapala lang naman yan. Diba? Pinapalo ka ni Lord. Hindi ka na kasi sumusunod sa Kanya. Nakakaranas ka na, pagpapala. Di ba? Malas-malas, swerte. Alam niyo, pag-uso niya swerte na yung mga inchik. Baka may inchik dito. Sikit din ako, pero hindi ako inchik. May Vietnamese dito. Ayan. So, pauso niyan eh. Pero walang swerte at malas. Di ba? Huwag tayo maniniwala sa swerte at malas. Malas. Swerte. Naku po, tanggalin niyo sa lingwahe niyan, vocabulary niyan salitang swerte at malas. Bilang Kristiyano, hindi tayo naniniwala dyan. May nabasa ba kayo sa Bible na swerte at malas? Wala. May nabasa ba kayo? Wala. Wala kayong mababasa sa Biblia na swerte at malas. Hindi tayo naniniwala bilang Kristiyano nandyan. It's either pinapalo ka lang or pinagpapala ka lang.
Ano lang yon. Amen. Okay. Pangalawa, don't underestimate the enemy. Grabe yan kasi tinan mo itong nangyari dito sobrang confident nila Joshua Now, Joshua sent men from Jericho to Ai, which is near Beth. Sabi niya, magpunta kayo doon, mag-spy out kayo. Mag-spy kayo. So the men, yung mga tao niya, nagpunta doon para mag-spy. Nung nakita nila, sabi nila kay Joshua, kakaunti lang naman yun kayang-kaya na natin yun. Huwag na natin ipadala yung, siguro mga 2 to 3,000, kayang-kaya na yun. Huwag tayo magpadala ng napakaraming army kasi mapapagod lang sila. Do not weary the whole army. Huwag yun ang gamitin. Huwag yun ang pagurin. So, 3,000 ang pinadala nila. However, handang-handa yung mga people ng Ai. Pinatay yung 36 of them. At saka pinalibutan sila sa buong city. At namatay nga, yun nga. The hearts of the people, nagkaduwag. Nagkaduwag-duwag yung mga kasamahan niya dahil sa nangyari. So, sa atin dito, ang mga laban natin sa buhay, hindi natin dapat minamaliit. Pag may nangyari sa iyong problema, pag may nangyari mabigat na sudden untowards event sa buhay mo, hindi mo dapat minamaliit yan. No? Kaya hindi tama yung kanta na, tawanan mo ang iyong problema. Alam niyo yan? Freddy Aguilar? Alam niyo yun? Yung mga inabutan sa Freddy Aguilar. Tawanan mo, ginawan pa nga ng kanta, di ba? Tawanan mo ang iyong problema. Grabe naman. Problema ka na, tatawa ka pa. Di ba? Walang ganun. You have to face it head on. Ang problema. Hindi mo pwedeng pabayaan niya at maliitin. When someone you love ay namatay, tatawa ka ba? Hindi ka tatawa. So you never underestimate the enemy. So alam nyo ba kung bakit maiksi lang ang buhay ng mga pets natin? Alam nyo? Bakit? Sorry pero kasi yan. Kasi pag namatayan ka, di ba? Ng pets. Pag namatayan ka ng pets, ano nangyayari? So, kalungkot mo, maiyak-iyak ka, may nagpapakamatay pa nga Kung yung pets nga namatayan ka, nagpakamatay ka na, yung pakayang mahal mo sa buhay, awa mo. Di ba? Ginagawang ano yan? Praktisa. Sorry, pero ganun yun. Ganun yan. Kaya maikli lang ang mga buhay na. Alam nyo, ngayon nga yung nangyari sa amin ni Herbie. Grabe yun Kasi, in-underestimate ko yung kalaban. Kaya natalo ko. Akala ko, once pumasok na ako sa mga ganong gawain, sa mga nag-train na ako ng ganon, babad ako sa salita ng Diyos, okay na yon. Hindi na ako lulukuban, hindi na ako matatalo ni Satanas. Hindi. Pero at that moment, nalaman ko isa sa mga kahinaan ko. Isa sa marami kong kahinaan. So, dapat hindi natin i-underestimate ang kalaban natin. No? Tingnan nyo lagi yung sarili nyo. Kung test your faith. Biblical yun Every now and then, we test our faith. No? Kung nararamdaman nyo, tinetest yung faith nyo, okay yan. Sige Lord, I know you're testing my faith. Nalimutan ko yung verse ng Bible na yan, test your faith. Pero sa Corinthians yata. Sige Lord. Alam kong kailangan ko yan you test my faith. Test my faith now. And, nung natalo ako, grabe. Hindi ko maubos maisip kung bakit isang lingkod ng Diyos sa isang hindi magandang pangyayari sa buhay pa mafo-fall. Pwede namang ibang problema, pero bakit yun? Feeling ko, sabi ko, at saka dinown ako dun sobrang down ko nun. Feeling ko hindi na ako sabi ko nga, for 1 whole month, hindi ako lumabas ng bahay namin. Hindi ako nasinaga ng araw. Hiyang-hiya ako sa Diyos, hiyang-hiya ako sa tao. Para pakiramdam ko, lahat na makakasalubong ko, alam yung ginawa ko. No? Pero hinarap ko yung problema.
At kahit ano sabihin nila, sabi ko, hindi, lalapit ako ulit sa iyo, Panginoon. At natutunan ko doon, hindi ko na i-underestimate ang kalaban. Alam ko na yung kahinaan ko, so, pag may mga lumalapit na mga gandang babae, maganda ako, yun, lumayo ka. In Jesus' name. Satanas. Papapicture lang po sa inyo. Dito to. Sobra. Kasi alam mo na yun ang kahinaan ko, di ba? Ano yan? No, pag alam mo ng kahinaan mo, iwas ka na. And then, dumating ang time, wala na malapit sa akin babae. Di ba? So, nyo underestimate ang kalaban. Huwag niyong i-underestimate ang kayang gawin ng kalaban sa inyo. Tandaan niya na, alam natin ang storya ni Job, di ba? Kayang kunin lahat ni Job sa ng Diyos sa isang pitik yan. Ni Satanas. Handaan niyo, di ba? Ang storya ni Job, sinong pumatay doon sa mga ano? Hindi naman ng Diyos eh. Si Satanas. Ano sabi ng Diyos? Huwag mo lang patayin. Di ba? Pwede mong gawin lahat sa Kanya, huwag mo lang patayin. Oh. So sa tingin nyo, kumikilos si Satanas dito sa natin. Sa ating mundo. Kaya nga ang tawag kay Satan, he is the prince of the power of the air. Nandito lang siya. Kaya nga, yan, kinukwento ni Dana kanina, pinagpipray natin, Holy Spirit be with us. Samahan mo kami para walang space dyan na nakakapasok si Satanas. Kasi pag nakapasok si Satanas dyan, tumasok sa utak ninyo, antukin kayo, kung ano maiisip nyo, isipin nyo na, paano kumain mamaya, hindi na kayo makakatutok sa anong kakainin ninyo, di ba? Anong lalaroin yung games, PS4, PS5 na pala ngayon. Di ba? Tatanggalin lahat si Satanas sa inyo yan. Kaya be mindful always, andyan si Satanas sa paligid, lalo na pag nasa labas na kayo. Andyan na lahat. Kaya makita mo na yung kapitbahay mo masungit, di ba? Ayan, si Satanas. Bubisitin na naman ako niyan si Satanas. Ang ganda-ganda ng araw mo, ang ganda ng prayer mo. Bigla nakita mo yung wala ka namang ginagawa. Hans, yung camera. Ano pa? Pangatlo pa na pa tayo. Hanggang balo yata to. Yesterday's loss doesn't mean a repeat today. So Joshua learned his lesson and nilusob ulit nila yung eye. No? And this time around, anong ginawa niya? Sumunod na siya sa Diyos. Sinurrender na lahat ng mga devoted things. Binalik na sa sanctuary. At yun na nga, nanalo sila. Napanalunan nila ang eye. That was the battle of Ai na talagang very pivotal sa istorya ni Joshua. Kasi kala na tatalo si Joshua eh. Kasi titignan mo lahat ng giyera, lahat natalo niya eh. Di ba? Pero bakit may isang pagkatalo? Bakit may isang pagkatalo? Kasi nga para ipakita sa atin ng Panginoon na hindi araw-araw Pasko sa buhay natin. Kung masaya ka ngayon dahil ang boyfriend mo ay sweet, may kilala nga ako dyan eh, di ba? 15 years na, naghiwalay pa rin. Di ba? So, ba't mo niyahasiyahan? Di ba? So, kikilos at kikilos si Satanas. Kaya ako, kung may partners kayo, lahat, diba? Hindi may partners? Ay, sorry. Kung may partner kayo, lagi nyo ipagdarasal. No? Unahin nyo. Ano ba yung unahin pa pagdasal natin? Sarili agad natin? Siyempre, pagdasal nyo muna yung partner nyo. Pagdasal nyo mga anak nyo. Bago sarili nyo, bago kamag-anak nyo. Diba? Kasi ano ba sinasabi ko palagi? Darating yung time kasi, yung partner ninyo, yan ang makakasama nyo sa buhay. Yan mga anak, unti-unti mawawala yan. Kaya nga si Jared ngayon, nagtayo na ng sarili niyang mansion, di ba? So, nararamdaman ko, lumalayo na talaga.
Magugulat na lang ako. Nagtayo na sa Japan niya ng bahay nila. Layo na. Di ba? So, magugulat na lang ako si Gail. Sa Australia, pupunta na. Doon na. Tapos si Hans, hindi ko alam kung saan niya na. Si Kaki, hindi namin pag-aaralin niya para walang kinabukasan. Para lagi nasa amin lang. Dapat may matira sa amin. Kaya hindi ko pag-aaralin, hindi ko... Sinabi, magbabayad na ng tuition enrollment na, wala tayong pera. Para nasa amin lang. Joke. Baka narinig. Akala ko, alam mo, yung batang yan, akala ko hindi nakikinig eh. Pero pag tinanong ko minsan, alam niya eh. Ito yung tinuro ko, ito yung ano ko. So, kung nangyari ang pagkatalo ngayon, it doesn't necessarily mean, ang sunod na laban mo, talo ka ulit. Kasi darating ang time, sinong lalaban mo? Ako, katulad nangyari sa akin. Sino nilabanan ko? Si Satanas sa ganong laban. Diba? Siyempre, hindi na. Mananalo na ako doon. Ang dami namin struggle sa business. Grabe. No? Dumating yung time, tinatayo ko yung negosyo namin. Grabe. Pagod na pagod ako. Sabado, Linggo. Ako nag-drive. Kulang na lang ako magluto eh. Ako nag-drive. ako na malengke. Ito ako ang kumuha ng customer. Dahil sales, ako na rin nagsisales eh. Ako kumuha ng customer. Ako ang namamalengke. Ako nagdi-design. Ako nagsiset up ng mga ano. Kaya yung mga tao ko, hindi pwede. Kasi lahat ng aspeto ng catering namin nadaanan ko, kaya hindi nila ako pwedeng lokohin. So, lahat yon. Kulang na lang ako talaga magluto. Tapos ako pa yung sound system. Grabe. Ayan. Ako pang sound system. Tapos, pagdating ng Sabado, tinanong ko si Linggo, makanginita na, eto, may natirang 1,000. Ha? Ganon. Sobrang tampata ako. May pasok pa ako kinabukasan, kasi work pa ako nun eh. May pasok pa ako kinabukasan. Talagang super blessing yun ng Panginoon, super favor ng Panginoon na ang pasok ko nun, Monday to Friday lang. So, nakakapag-event kami ng Sabado, Linggo. 1,000? Patang-pata ang katawan ko. So, trial and error. Grabe. Andiyan yun, nanakawan kami. Ang dami. Pero, yung mga pagkakataong ganun, hindi na uulit yun eh. Never once na may problema akong naulit-ulit. So, sabi ko, sa sunod na event natin, hindi na ako papayag niyan. Na malugi tayo dyan. So, proper costing. Tama, ito. Tipid sa ganito, costing ulit. Then, sunod na event, kumita na kami. Kano? 1,500 naman. Grabe. Lumaki na. Pero, yun nga, never kaming, lahat naman nagiging, alam ni Jared yan when still with the cup. Hindi ako pumapayag na mayroong, yung nauulit na pagkatalo. No? Karugtong ito eh. Number 4. Don't stumble over the same stone twice. No? Huwag kang madadapa sa parehas na bato. Di ba? Ano tawag natin doon? Ano ba? Naglalakad ka. Tapos nakita kang bato na dyan. Diyan ka nadapa. Kinabukasan pag naglalakad ka pa rin madadapa. Usay dyan, pag nadya ulit nadapa. T-A-N-G-A. Hoy, okay lang yan. Ano? Tanga. Sa English niyan ay stupid. You can Google, check with your Bible. The word stupid mentioned 36 times in the Bible. Yung word mismo na stupid. 36 times. 365 days a year. So once every 10 days, pinaalalahanan tayo maging tanga. Once every 10 days. Kasi kung araw-araw ka namang ay sobra na yun. So, always learn from your mistakes. Kung saan ka nagkamali, huwag na ulit doon. No? Sinabihan ka ng doktor, bawal sa'yo ang maalat. Sige ka pa rin.
Sige pa rin. No, naalala ko si Anthony Pangilinan ba 'yung asawa ni Maricel Lacsa? 2023 na parang na-stroke siya, ganun. Tapos sinabihan na siya ng doktor, bawal ganito, lang, bawal ganyan. Ganun na ang lifestyle niya. Ang pagpapalong ginawa sa kanyang Panginoon. Hanggang sa, na ano siya, bedridden siya for how many months or years? Pero ngayon nakakabalik na ulit siya. Kaya wag natin pababayaan ang kalusugan natin, lalo yung mga kaedad ko, hanggang pataas. No? Yung mga 38 pataas dyan, kaedad ko di ba? 38. Natanggal ka sa work dahil lagi, tapos nag-a-apply ka ulit ng panibagong trabaho. At pinangako mo sa Diyos, Lord, hindi na po ako malilate ulit. After 2 months, tanggal ka ulit. Dahil late ka ulit. Ayun yung paliwanag doon. Si Joshua, hindi na ginulit yung nangyaring yun, di ba? Kaya nagpatuloy ang pagkapanalo ni Joshua sa mga laban. Amen? Amen. So, simpleng story. No? Kung titingnan mo, habang binabasa ko, gabi. Ganun. Lagi ka late. Yun nga. Tapos, bumaba mo kasi di ka nag-aaral. Then, inulit mo ulit yung subject. Kasi bumaba ka dun Inulit mo ulit. Ganun ka pa rin ulit. Di ka nag-aaral. You're not solving the problem. Hindi ka natututo sa pagkakamali mo. Di ba? Ano gagawin mo? Pagbubutihin mo na doon. Mas lalo ka natututok sa subject na yon. Kasi ang dami nag-aaral pa dito Taas ng kami ng mga nag-aaral. Ang dami pa. Ang dami pala. More than half of this. Kaya dinidiscuss ko yung tungkol sa pag-aaral. Yung mga inaaral ng asawa, no? Kaya yung Sir Bilay ko sinasabihan yan Salamat ka. Kasi ganyan yan sa negosyo namin, grabe. Kapag nananakawan kami, hindi na nauulit yun. The same mistake na nanakawan kami. No? Hihigpitan na namin. Then, nidodoublean na kami. Kasi parang, pagka pinabayaan mo lang, tapos yun ulit na nangyayari, parang nagigilty ako, hindi naman ako stupid para ganun mangyari. Di ba? So, kapag nagka-problema ka, nagkamali ka sa ganitong nangyaring ito, huwag na mauulit sa ganoon. Di ba? So, ang nangyayari, you become a better person. Di ba? Joshua and Israel made sure that they had corrected the Achan problem before they attack Ai. All of us makes mistakes. Lahat tayo naman nagkakamali But it is foolish to keep making the same mistakes. Kaya wag nating mauulit ang ganung problema ulit sa buhay natin. Amen. Number 5. Champions always get up more than they fall. Yan, totoo yan. Joshua was a winner. Tandaan nyo. He was picked by God through Moses. In any in life, you can be a champion. No? Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, pwede tayo maging champion. Champion ka sa kalinisan. Kaya nga Japan, di ba? Napakalinis na bansa. Champion sila sa kalinisan. Champion sila sa punctuality. Walang imposible. Kaya nga ako, nung nanggaling kami ng Japan, pag nagpupunta ako ng ibang bansa, na-adapt ko na yung kilos ko doon sa Japan. Sa ibang bansa pinupuntahan ko, naglilinis na rin ako. I don't throw my waste anywhere. Inuuwi ko hanggang sa hotel. No? So champions, that is becoming a champion in life. Yung simpleng ganun lang Perfection. Amen. Mag-aaral ka. Aralin mo mabuti. Huwag kang natutokso ko na mag-game, so pigilan mo yan. Mapasok ka sa trabaho, di ba? Iba, gusto makipag-chismisan, ganyan. Umiwas ka dyan sa ganyan chismisan. Being a father, maraming tatay dito. Di ba? Maraming nagyayaya sa inyo. Ngayon, halos lahat ng mga tatay, nagsusugal na. Iwas kayo sa ganun. That is being a champion in life. No? You just have to have a champion's heart.
Yung pusong hindi sumusuko. Laging inaayos araw-araw. Naalala niyo yung kwento ng Barangay Ginebra? Ano ba yung nila? Battle cry ng Barangay Ginebra, San Miguel. Never say die. No? Dati, grabe. 2 seconds na lang. Pag si Jaworski, 2 seconds, parang isang oras yan. Never say die. Dapat ganun yung attitude natin sa buhay. Huwag naman yung never. Mamatay-matay ka. Ibig sabihin, never give up. Yun, no? You never give up. Kaya si pastor, sa kanya ko natutunan niya. Give up on people. You should never give up in life. Tuloy-tuloy lang tayo. Dapat may never say die motto rin tayo sa buhay. Katulad ng nila Jaworski. No? Ganun din naman kami sa buhay namin. Grabe dati, pag nag-grocery kami, syempre, budget, di ba? Bilang na ilalagay. Sabi ko, hindi pwede yan. Ang budget natin ganito lang. No? Praise the Lord! Fast forward now. Fast forward 5 years ago, hanggang 5 years ago. Hindi na ako tumitingin kung anong nilalagay. Gusto ko mga kapatid, maranasan nyo yung ganun. Yung hindi na tayo nagkukwenta ng ilalagay sa cart. Amen? Amen. Hindi na tayo magkukwenta ng ilalagay sa cart. Amen? Amen. Yung nagugulat na lang ako, 5 cart na. Pero hindi ka nag-ano ng magkano aabutin. Amen. Because God shall supply all our needs. Amen. According to His riches in glory. Tandaan yun. According sa kayamanan ng kaluwalhatian. Amen. Namnamin niyo yung salitang yan. Grabe. Kaya be a champion. Always have a champion's heart. Never say die. No? Tarin ka man ngayon ng problema sa buhay, hindi ka dyan papatalo. Kasi bakit? Meron tayong Jesus. Nakaagapay natin. Kaya nga, kinukwento ko sa kapatid ko. Kailangan kasi you have to pick the right teammate sa buhay. Sino dapat ang teammate mo? Sino? Ang Diyos. Kung teammate mo siya, Lord, laban tayo. Kakampi tayo, makakipaglaban tayo. Sino kalaban niya? Yung mga lupas, di ba? Kakampi mo ang Diyos. Kung kakampi mo ang Diyos, siya ang teammate mo, hindi ka niya pababayaan. Lahat ng pabor nasa sayo. Kasi kampi mo siya Paano mo siya magiging kampi sa buhay? Siyempre, lagi mo siyang kinakausap. Di ba? Pag may pera ka, kakampi mo sa buhay. Di ba? That is tithings. Amen. Dapat Lord lagi. Dapat ganun lagi yung stature natin sa buhay. May kakampi ako. Kakampi ko si Lord. Siya ang teammate ko sa laban na to And I will never say die. Amen? Never say die. Ano ba? Pang-anim. Ito na. Huli na yata to. Ayun, huli na. Ay, hindi pa pala. Stop sinning and start doing the right things. Sabi nga sa verses 10 to 13. The Lord said to Joshua, stand up. What are you doing down on your face? Nagkasala kasi yung Israel. They have violated my covenant, which I commanded them to keep. Tinangay nila yung mga devoted things na sinasabi ko. Nagsinungaling sila sa akin. Then tinago nila yung mga possessions na yun. That is why natalo sila. They have turned their backs and run because they have made liable. Para tumakbo sila Kasi nakonsensya sila, di ba? Sa nangyaring pagkapatalo nila, I will not be with you anymore. Hindi na tayo teammate. Sabi ni Lord. Unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. Unless you destroy whatever we have na nagde-destroy sa buhay natin. Which is yan? Puot, galit, pagkakasala. No? Kaya nga, sabi dito, stop sinning and start doing the right things to God. Amen? Iwasan natin
magkasala na magkasala. At yung pagkakasala na yan, parehas na pagkakasala din ginagawa mo, linggo-linggo, matutuwa ang Diyos sa atin. Pag sinabi niyo sa... Kasi ganito yun, pag nagdasal kayo, Lord, Lord, ako'y nagkasala. Namura ko po, namaliit ko po yung kapitbahay namin. Hindi ko na po uulitin yan. Kinabukasan, pagkagising mo, nakita mo yung kapitbahay mo, ganun ulit ginawa mo. Diba? Sinabi mo ulit sa kanya, lahat ng mga pang-aalimusta, no? Na kahit hindi niya naririnig ng Diyos. Diba? Siguro, ang pananampalataya ko sa Diyos ay tumataas every time I have failures and defeats in life. Sana, pinagdarasal ko lahat kayo ngayon dito ganoon. Every time we have failures and pagkatalo sa buhay, lalong tumataas ito ng pagpapalataya natin sa Panginoon. Amen? Kasi mahirap ngayon mangyari. Si Job, namatay lahat ng anak niya. Nawala lahat sa kanya. He complained, but he did not left the Lord. Hindi niya iniwan, hindi siya nawala ng pananampalataya sa Diyos. Amen? Sana ganun tayo. Alam mo, Bro Lawrence, sinasabi mo lang yan kasi maayos ang buhay mo. No? Sinasabi mo lang yan kasi you can buy anything you want. You're well off. Hindi Tandaan nyo, I'm turning 50 na. On September 16, 1975. So dapat meron... Tandaan nyo, I'm turning 50 na. No? So, marami kami pinagdaanan ni Herbie sa buhay na talagang hindi rin namin akalain na mapapagdaanan namin yun. But we triumph over it. No? God has been so good, and yet grabe rin ang palong binigay sa akin ng Diyos sa amin ni Herbie. Grabe. No? So, wag yung hindi. Sabi ko nga sa inyo, I eat stress for breakfast. If your business is catering, tandaan nyo, napaka-stressful. Huwag nyo na pasukin. Hindi ayaw kong maging kalabang kayo sa negosyo, wag nyo papasukin kasi napaka-stressful. Umahina ang tanggap ng utak mo sa mga problema, bibigay ka na lang sa dami ng problema. Mabuti na lang, mayroon yan ng mga super managers ko like Cheska, yan, mga sumasalo lahat ng mga problema. Sila lang ang nakakatanggap ng mga galit ko. Hindi man ako nagagalit. No? Hindi ko tulad dati, talagang naninigaw ko ng tao. Hindi na. Pero ever since, hindi naman ako naninigaw ng tao. Yung I deal with it the professional way. Laging memo, gano'n. Memohan mo lang. Gano'n. Pag matagas ang ulo, pa ulit-ulit na memo, hanggang sa matanggal na. Di ba? Hindi ko pwedeng, Ang pito, ito na, huli na. Good luck. Maganda yung Victor's song kanina Victor's Crown, no? Kantayin natin mamaya. Pampito, this is, yun ang huli. Trust and obey Lord's plan. Tandaan nyo, Kaya nga pag nag-evangelize, ano sinasabi una? Jeremiah 29:11. Pangako ng Diyos sa atin yan. Naayusin ang buhay natin. We will live a healthy life, abundant life. No? Joshua, trust and obey the Lord's plan. No? Sundin lang natin ang Panginoon. Mahirap man sundin sa buhay natin yan. Marami tayong pinagdadaanan. Pero wala tayong ibang formula yan Wala talaga ibang formula sa buhay, kundi sumunod ka sa Diyos. Joshua obeyed God. Tandaan nyo wala namang problema si Joshua dito Si Akan yung nagkasala. But still, sinunod pa rin ni Joshua ang utos ng Diyos. Di ba? Hindi siya nagdahilan. Di ba? Kasi hindi niya alam yung nangyaring problema Di ba? Tandaan nyo, basahin niyo yung hindi naman niya alam na nangyari na may kinuha si Akan Di ba? And yet, sinunod niya ang Diyos. Sinunod niya pa rin. Sige, Lord. Kahit hindi siya nagreklamo ito naman yung nagkasala hindi siya na lang Hindi naman ganun Iba ang nagkasala, pero ang ginawa ni Joshua, sumunod pa rin sa plano ng Diyos. Amen? Sumunod pa rin. Kaya tayo, sunod lang.
Trust and obey the Lord's plan. Wala nang ibang sikreto yan. Sabi ko nga sa sarili ko, kahit kailan, alam nyo, kahit dumadanas kami ng mga problema noon, never kong tinanong ang Diyos na, Panginoon, ganito na lang ba kami? Hindi po tumasok sa isip ko yan. Nagre-reklamo ko every now and then, Lord, bakit naman gano'n? Pero hindi ko sinabi sa Panginoon na, Lord, ganito na lang ba kami? Hindi na ba talaga magbabago ang kabuhay namin? Kasi, alam ko, I have faith in God that God will change our lives. Yung buhay namin, babaguhin ng Panginoon. Hindi ako kahit isang, 95%, hindi. 95% lang yung faith ko na aayusin ng Panginoon ang buhay namin. Hindi. Ang income namin, hindi. I have 100% faith na aayusin ng Panginoon ang buhay namin. Kaya anong gagawin natin? Trust and obey Lord's plan. Ang lagi ko lang naman kalaban dahil, syempre, I have high blood pressure, kaya init ng ulo minsan lang. Minsan I will resort to something na Kaya pinagdadasal ko lagi sa Panginoon, Lord, make my health okay. Kasi naapektuhan na ng personality ko. I trusted God's timing and God's plan sa buhay namin ni Herbie, na aming pamilya. Hindi na ba kami makakaranas ng defeats? Hindi na ba? Pero handa kami dyan. Makakaranas tayo ng defeats in life. Lahat tayo. Walang yan. Sabi ko nga, kung Kristiyano tayo, kung nauulan na ng ibang hindi Kristiyano, at saka mga Kristiyanong iba, mauulanan din tayo. Makakaranas din tayo ng mga pagkatalo sa buhay. Pero alam na natin gagawin natin. Amen? We just trust and obey the Lord's plan. Wala nang excuse yun. So ating conclusion, mga kapatid, kawagin natin yung praise and worship team. Antayin natin yung Sabi ko kay Gay, gawing malamig, ito ginawang Iceland. Lago magkasakit nito. My dear brothers and sisters, tayo lahat. We've journeyed through the valleys of defeat. Basahin nyo yung napakaganda ng conclusion natin dyan. Marami, alam nyo yung valley, di ba? Pag anong-ganon ng valley. Pero nag-emerge tayo as victorious. Flash mo kapatid yung yung conclusion natin. Just like Joshua and the Israelites, we faced setbacks and failures. Meron tayong mga setbacks and failures sa buhay. But we've learned that defeat is not the end. Hindi yan nakatapusan. Pag nawalan ka ng love life, hindi yan nakatapusan ng buhay mo. Pag iniwan ka ng asawa mo, hindi yan nakatapusan ng buhay mo. In fact, it's often a stepping stone to greater victories. Di ba? Pag tandaan nyo, biruin mo, napakasarap mabuhay eh. Experiencing Europe, talagang sabi ko sa sarili ko, napakasarap mabuhay. Napakaganda ng Europe. So gawin nating stepping stone yan to greater victories in life. Huwag nating, alam mo, may mga kaibigan ako ng mga nagpapakamatay. Natin isipin yan, tanggalin yan. The battle of I teaches us that even in the midst of defeat, kahit natatalo tayo, God is still with us. Kasama natin ang Panginoon. No. And His plan is for our own good. Tandaan nyo, laging ang the end yan. It's for our own good. Joshua's courage and humility in seeking God's face after the defeat are a powerful reminder that our strength, yung kagalingan natin, comes not from our own abilities, pero dahil sa dependence natin sa Diyos. Kaya kung ano man ang meron ka ngayon, kagalingan, gamitin mong strength ng buhay mo yan. Pero, galing yan sa Panginoon. Kasi dependent tayo sa Kanya. Di ba? So, don't give up. Huwag kayong mawala ng puso, ng lakas ng loob. Sa lahat, bawat pagkatalo natin, for every defeat, there is a victory waiting to be claimed.
Ang sarap maging victorious sa buhay. Every setback is an opportunity for a comeback. Ganda, di ba? Every setback is an opportunity for a comeback. Every failure is a stepping stone to success. As we close, remember that our God is a God of second chances, of redemption, and of victory. He is the one who turns our defeats into triumphs, our failures into successes, and our weaknesses into strengths. So rise up, dear friends. Rise up and claim your victory. Amen? For in Christ we are more than conquerors. We are victorious. Kaya kantahin natin yung Victors of Crown. Ganda nun eh.